Reina Valeriana. Mayroon silang tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Tara, puntahan natin at kausapin. Tara. At narito ang aking mga minamahal na anak. Anong nais niyo? Nais lang namin makipagkwentuhan sa inyo. Halika at maupo. Ama nga pala. Pinupuri nga pala ako ng aking nag-iensayo. Magaling na daw po akong humawak ng espada. Ako din, Ama. Mas bumilis daw po yung aking pagtakbo. Ako naman, Ama, mas gumaling ako sa pangangaso. Galing naman ang mga anak ko. Alam mo, Ama, ano ay? God, no, nagsanay ako. Makatawa naman yun. Nasaan nga pala ang inyong ina? Ang kasiyahang mayroon ang palasyo ay unti-unting naglaho nang magkaroon ng malalang karamdaman ang hari. Nagpatawag ng manggagamot upang malaman ang kalagayan na mayroon ang hari. Ang tanging lunas upang gumaling ang inyong ama ay ang awit ng Ibong Adarna na matatagpuan sa bundok ng Tabor sa puno ng Piedras Platas. Bilang panganay ay agad na tumalima si Don Pedro sa utos ng hari na hulihin ang Ibong Adarna. Ako po, inay! Hala, mag-ingat ka. Matapos ang 3 buwan ay narating ni Don Pedro ang bundok ng Tabor. Sa ikapitong awit, nakatulog ang prinsipe sa malambing na awit ng Ibong Adarna. Naiputan nito si Don Pedro na siyang dahilan ng pagiging bato nito. Nagpa siya ang ikalawang prinsipe na si Don Diego na sumunod sa kanyang kapatid. Matapos ang 5 buwan ng paglalakbay, nakarating ang prinsipe sa puno ng Piedras Platas. Katulad ng nangyari sa panganay, nakatulog din ito sa awit ng ibon at naging bato ng maiputan ng ibon.
habang tumatagal, mas lumalala ang karamdaman ng hari. Makalipas ang 3 buwan, napilitan na ang hari na ipadala si Don Juan. Ama, maaari niyo po ba akong payagan upang hanapin ang ibong Adarna? Huwag anak. Magkatotoo ang aking panaginip. Sige na, ama. Payagan mo na ako, ama. Sige, pero pag-iilan. Maraming salamat, ama. Sa kanyang paglalakbay, may nakasalubong siyang isang leproso at ibinigay ni Don Juan ang kanyang natitirang tinapay. At ito ang nagsabi sa kanya na magtungo sa ermitanyo. Sa ermitanyo, binigyan si Don Juan ng dayap at labaha upang hindi makatulog sa awit ng ibong Adarna. Unti-unting binuhusan ng mahiwagang tubig ang 2 bato at sina Don Pedro at Don Diego ay nagbalik sa dati nilang katauhan. Muling nagkasama-sama ang magkakapatid. Na ang ibong Adarna. Tara na. Binulungan ni Don Pedro si Don Diego na patayin nila si Don Juan upang hindi makatanggap ng parangal. Ginulpi ng magkapatid ang bunsong si Don Juan. At iniwang nakagulapay sa gitna ng kagubatan. Nakauwi ang 2 magkapatid na dala ang ibong Adarna. Ina, nakuha ko na po ang ibong Adarna. Ngunit hindi umawit ang ibong Adarna. Kapatid mo si Don. Hindi po namin siya nakasalubong nakahaliguyo sa aming paglalakbay. Nilapatan ng lunas ang halos patay na katawan ni Don Juan ng isang mahiwagang matanda matapos itong manalangin ng taimtim sa mahal na Birhen. Awa po ko. Tulungan niyo po ako. Maraming salamat.
nakabalik si Don Juan sa Berbanya. At dito nagsimulang umawit ang ibong Adarna. At ang ibong Adarna ang nagsabi ng lahat ng ginawa ng dalawa kay Don Juan. Ano? Magsilayas kayo ngayon din! Huwag mo silang palayasin. Lumayas kayo! Pinatawad naman ito ng hari nang magmakaawa sa kanya si Don Juan. Sige anak, alang-alang sa'yo hindi ko sila papalayasin. Maraming salamat po, Ama. Pero magtanda kayo sa susunod ha. Opo. Maraming salamat, Ama. Iniutos din ng hari na ang dalawa ang magbantay sa ibong nagpagaling sa kanya. Naghalinhina na ang tatlong prinsipe sa pagbabantay sa ibon. Muling nagkaroon ng maitim na balak ang kanyang mga kapatid. Pinakawalan ni Don Pedro ang ibon habang natutulog si Don Juan. Ipinahamak nila si Don Juan. Nagalit si Haring Fernando at agad nitong inutusan si Don Pedro at Don Diego upang hanapin si Don Juan na naglayas. Ano? Nakawala ang ibong Adarna at nakalaya si Don Juan? Hanapin niyo sila ngayon din! Maaari po, Ama. Agad namang nagkita ang magkakapatid sa bundok ng Armenia. Dito ay nakita nila ang mahiwagang balon. Ang ganda naman ng balon na ito. Kaya nga, tara, pasukin natin. Sige, ako mauna. Naunang lumusong sa balon si Don Pedro ngunit hindi siya nagtagal. Pangalawa naman ay si Don Diego ngunit natakot rin siya. Lakas loob si Don Juan sa paglusong ng balon kaya nakarating siya sa kailaliman nito. Nakita niya dito si Doña Juana. Napatay niya ang higante na nagbabantay kay Doña Juana.
Maraming salamat. Teka lang, may kapatid pa ako. Tara, puntahan natin. Mayroon palang kapatid si Doña Juana na si Doña Leonora, kaya ito ay kanilang binalikan. Napatay ni Don Juan ang serpenteng may 7 ulo na nag-aalaga kay Leonora. Inanyayahan itong pumunta sa palasyo ng dalaga dahil nabighani siya sa kagandahan nito. Patraidor na pinutol ni Don Pedro ang lubid na nakatali sa baywang ni Don Juan. At nahulog siyang tadtad ng sugat. Tinulungan ng lobo na pagalingin si Don Juan. Nakarating si Don Juan sa ermitanyong pwedeng magpaturo sa kanya tungkol sa Reino de los Cristal. Ang unicornyo na hari ng hayop sa kabundukang iyon ay di alam kung saang lupalop ang kaharian na hinahanap ni Don Juan. Nagpunta si Don Juan sa isa pang ermitanyo at tinawag ang agila at ito ang nagturo sa kinalulugdan ng kaharian. Lihim na itinago ni Don Juan ang damit ng dalaga na buong puot na umahon sa tubig dahil di nito mahagilap ang damit. Agad ding pinatawad ng Donya na sa pagkakataong din iyon ay nagtugma ang tibok ng kanilang puso. Hindi ipinaglihim ni Doña Maria Blanca sa mahal na si Don Juan ang karunungang itim na kanyang amang si Haring Salermo. Sino lalaking iyan? Ama, ito si Don Juan, ang lalaking aking iniibig. Hindi ko ibibigay ang pinakamamahal kong anak. Dadaan ka muna sa aking mga pagsubok. Muna sa aking karin at nang malaman mo kung anong mga pagsubok. Hindi ako pwedeng pumasok sa iyong kaharian. Sabihin mo na lang dito ang iyong mga utos. Nakaligtas si Don Juan sa mga pagsubok ni Haring Salermo dahil kay Doña Maria Blanca. Ngunit hindi pa rin tinanggap ni Haring Salermo si Don Juan bilang kabiyak ni Maria Blanca. Tumakas ang dalawa at hinabol sila ni Haring Salermo. Namatay si Haring Salermo sa kapaguran. Nagpanggap na isang emperatris si Doña Maria Blanca upang makapasok sa berbal niya. Ako ang karapat-dapat kay Don Juan. Ako si Maria Blanca, dala ko ang hindi ikaw bigtita. Maraming maalala sa kanya. Ako ang karapat-dapat kay Don Juan dahil hiniligtas ko siya sa kamatayan. Ako ang karapat-dapat dahil hinintay mo siya sa mahabang panahon. Ba't di na lang kaya natin itanong sa Arzobispo? Si Leonora ang karapat-dapat makasal kay Don Juan. Ikaw ang gusto yung mga pagmamatagal na Maria Blanca.